Mayong gabi, mga kaigsunan, mga pinalanggang mga tigtambong, suking tigtambong, kadat katiguman ni atong iglesia. O mayong gabi isab sa tanan nga nagapaminaw, nagasubaybay, nagasunod sa YouTube o sa atong live streaming, sa atong Facebook. We're happy and thankful for the electronics, all the gadgets that we are now God-gifted to us, this church. Kay bisan asa ta, basta na atay gamit, makasunod ta makaigsunan sa atong mga programs. So daghang salamat sa Ginoo. Dahigon nato ang Ginoo mga kaigsunan og hinaot nga magapadayon ang pag-uswag sa ato nga buluhaton dinhi sa GC Central Church. Akong gipili ang usa sa mga paborito nako nga karakter sa Bible. Nga atong pagatun-an niining kagabhion mga kaigsunan sa ato nga Vesper Hour. Silas Profile. Ang laraw ni Silas. Kinsa kini si Silas? Who is Silas? Who was Silas? Atong ilailahon maayo makigsunan sa dili pa nato tun-an ang mga pagtununan o lessons that we could draw from this man. Roman citizen living in Jerusalem. Mao na makigsunan diin siya nagapuyo. One of the first career missionaries. Mao na nga gipili nako igsoon kay he is one of my favorite missionaries mga kaigsunan because his first career is being a missionary. Og ang iyang kauban kaniadto mao si Pablo, si Timoteo, si Peter, si Mark og si Barnabas. Mao na mga kaigsunan. Ang iyang kusog, ako ipakita ang iyang kusog og strength mga kaigsunan. Sang songs of praise to God while jailed with Paul in Philippi. Nag-aawit, nagadayeg sa Diyos, bisan naasa sa bilangguan, uban ni Pablo dito sa Pilipos. Siya gipili sab nga nagrepresentar sa iglesia, meaning tibuk-an nga iglesia kaniadto kay Jerusalem man ang murag General Conference. So gikan sa General Conference sa Jerusalem, gisugo siya makigsunan representing the whole church, carrying acceptance letter prepared by Jerusalem Council to the Gentiles believers in Antioch. Sa una pa makigsunan, nag-practice na kini iglesia sa delegation o representation. Karong tuig 2022 ang atong General Conference, pinaagi sa tabang sa Ginoo, madayon na siguro, Pastor Bagunok. Sa June 20 o June 16, magsugod dito sa Missouri makigsunan. So, kini siya gipadala sa General Conference ngadto dito sa Antioch aron nga ipadala ang tubag sa mga issues nga gikan sa field dadto niya dito sa Antioch. A leader in a New Testament church. Leader kini siya and was closely associated with Paul from the second missionary journey on. And worked as a writing secretary for both Paul and Peter. Maalamon ni siya makigsunan, dili lamang misyonero, pero siya usa ka kalihim tigsulat ni Pablo og ni Pedro. So walay pabor-pabor makigsunan kini nga tawhana napod siya ay weakness, but nakita nako murag dili kaayo angay nato nga hisgutan kay wa man gyoy nakita nako nga angay gyud nga iyang weaknesses. Kataghanan sa atong ginahimo mga kaigsunan, ipakita nato ang weakness. Pero kini nga tawhana walay weakness mga kaigsunan. Walay makita siyang kinabuhi nga huyang o sala.
So ang atong key verses, mga kaigsunan, makita sa Buhat, Kapitulo 15, 25 ngadto sa 27, ako lang kini gi-shortcut ang uban. Ang importante. Among gidisidahan, kay nahuman namo ang kompleto nga agreemento o mga discussions, among ipadala ang official nga representative. Uban sa mga hinigugma, uban ni si Pablo o si Barnabas, nga sila rest their lives ato pa ilang gisugal ang ilang kinabuhi alang-alang sa ngalan sa Ginoo. Og among ginapadala si Silas aron sa pagkumpirma sa mga decision mahitungod sa inyong mga pakiana. So na si Silas, mga kaigsunan, gipili yun nga masaligan, siya gipadala magrepresentar sa tubag sa mga issues. So sa walay langan-langan, mga kaigsunan, moadto ta sa lessons. Mga upat ka leksyon o pagtulunan from his life. Number 1, Silas was a chosen man. Pagkanindot, mga kaigsunan, no? Sa kadaghan nga mga tao nga masaligan sa Jerusalem, masaligan nga mga tinunan, Silas was chosen. Sumala sa record. He was chosen as a leading member of the church in Jerusalem. So alang sa mga pangulo sa iglesia, mao ni atong panaminan nga usa siya sa mga pinili nga mga pangulo didto sa Jerusalem. Chosen to accompany Paul and Barnabas to Antioch in Syria. Adto sa Syria with a letter from Jerusalem sa akong nag-ingon, ruling on how much Moses' law was to be observed by the Gentile Christians. Muna mga banggianay kaniadto makisunan apan nahusay ra tungod niining meeting agihimo council. So he was also an inspiring preacher who strengthened the young church during his stay at Antioch. So having said that, mga kaigsunan, sa atong pagsugod iduko natong mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoong Dios, nagasugod na kami sa pagtuon sa kinabuhi ni Silas. Ihatag ka namog langit no nakaalam, pinaagi si mong balang espiritu, nga amo makuha o mapupo ang mga pagtulunan nga angay namo ika-aplikar sa among kinabuhi. Samtang kami nagabuhat o nagahulat kanimo. Salamat sa imong pakig-uban sa ngalan ni Jesus. Amen. So number 1 lesson is chosen. Chosen. He was chosen by Paul to be his tandem. Unsay katarungan nga gipili ni Pablo makigsunan niya. He was a Roman citizen, kay parehas na sila kay Pablo, nga ang mga claims and privileges unya iya pod makuha samtang sila naga-travel. Ikaduha, Silas was chosen because he was supportive. Supportive in the debate that ensues with the Jews concerning whether or not Jesus is the Messiah. Si Silas makigsunan nag-back up sa mga argumento, pero niya ang maayo kaniya, prayerfully and supportively. Mao ni nindot nga leader, nindot nga membro sa committee. Nindot nga kauban sa pagwali, nindot nga kauban makigsunan sa iglesia, because he is prayerfully and supportively. In the argument, he was prayerful. Sa ato pamalumuni siya, kalmado. Dependable and supportive. Abi nimo kanang pulong nga dependable and supportive, mao na ang sekreto sa kadaugan sa mga leaders. Usa sa mga sekreto. Ingon pa sa usa ka banggitan nga magwawali, dependable and supportive people, their price is above rubies. Alimang ka na?
kanang kasaligan og supportive, matinabangon nga tao, ingon dinhi ang iyang bili labaw pa sa bililhon nga mga bato. Wow! Pagkanindot makigsunan, are you dependable? Are you supportive? Alang sa atong paghunahuna, si Silas before chosen for the task of accompanying Paul and Barnabas, sumala sa record, Silas has already proven his soul. Sa ato pa, gipaniiran na daan ni mga kaigsunan. Gipaniiran na daan, sama sa ato din sa iglesia. Sa dili pa kita magpili sa mga opisyales sa iglesia, sa dili pa kita mupili sa atong mga leader sa iglesia, napaniiran na daan. See? Nga nung gipili man ko, napaniiran na daan. Wa man talaga apply. Pero there is people who are now observing. And Silas was one of those nga naobserbahan, nga prove his character, iyang personalidad, ang iyang pakiguban, Silas prove his soul. So, kumusta man ta makigsunan? Are we such a person? Can we function as well? Dependable and supportive. Mao nang atong ginaampo makigsunan. Now, when we are faithful in the small tasks that God has given us, then in due course, we shall be selected for the bigger task. Diba, Brother Arthur? Okay. Kung kita gipili og matinumanon gisulayan nga matinumanon sa gagmayng mga butang o gagmayng mga buluhaton nga gihatag sa Dios, nan sa maong paagi kita sab pialan, pilion sa dagko nga mga gimbuhaton, bigger task. Na ako'y nauna, sa una, janitor lang namo, janitor lang. Ha? Tig limpyo, tig drive. Pero makigsunan, ha? Very honest. Unya sa sikrito, nagtuon-tuon sab, nag-eskwela, hangtod na proven himself, makigsunan, gamay lang ang iyang trabaho. Drive, silhig, panigsuon in the long run, he was one of those staff in the accounting department. Wow! Kapiyalan, mga kaigsunan. In a small thing, but later was given a bigger task. Unsay buot ingnon kining bigger task and small task? Ingon ni Apostol Pablo, ni Pedro, 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possessions, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Igsoon, if we could be trusted in the small things, we will be given a bigger thing, bigger task. And we are not only a royal priesthood, we are not only a holy nation, we are not only a God's special possession, but we are chosen people. Amen? Kita gipili, mga kaigsunan. Ngano gipili kita? That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into this wonderful light. What's the bigger task? Unsang dako nga buluhaton nga gihatag kanato makigsunan? Yes, we are witnesses. Amen? Kita mga saksi. Maayo man kamusulti, dili man ka maayo musulti.
apan kita tanan mga saksi, mga kaigsunan. Ang atong morning watch ganiha o gahapon ba? You see, our influence. Ang atong influence, mga kaigsunan, mao'y makadani, mao'y makita sa mga katawhan. Bisan di ka musulti, mga kaigsunan, bisan di ka magpa-decide, but your influence, brothers and sisters, are very important. We are not only, again, a royal priesthood, dili lang kita pinili ng mga siserdoti, balaan nga siserdoti, harianon nga siserdoti, dili lamang holy nation, balaan na nasod. Dili lamang special nga position sa Ginoo, apan kita gipili to declare, to witness, to preach. Yes, sila nga nahimong gawas nun, ingon ni Sister White. Sila nga nahimong gawas nun diha kang Kristo pinaagi sa kahibalo sa bililhon nga pagkamaturan. Giisip ni Ginoong Hesus nga iyang pinili. Wow, di ba? Ang ubay-ubay nga panalangin kinahanglan ipahat sa uban. Ang maayong balita sa kaluwasan mukayanap ngadto sa matag nasod, kabanayan, pinulungan og mga katawhan. Pinili, mga kaigsunan. We are witness. The bigger task that God given to you and me is to preach the word, to witness. Mauna nga, kining iglesia, di gyud mapunggan pag-witness. May COVID man o wala. Diba? May COVID man o wala. As a whole church, as the world church, we are witnessing in one way or another. Maybe in your personal approach, maybe in media, maybe in radio, TV, television, maybe in your yung texting. We are witnessing, and we are sharing what? Sharing love and sharing hope. We share love, we share hope. Yes, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." This is the promise. Well done. If we are faithful in small things, sunod ingan dinhi, I come and you will share the master's happiness. Matthew 25. So, number 2 lesson, una nga lesson, unsa ganito? Chosen. Naminaw di ay, okay? Chosen. Number 2 is prayerful. Despite being severely flogged and thrust into a stocks with their wounds untreated, Paul and Silas pray and sing hymns to God. Taliwala nga sila gibilanggo makigsunan, gipadlakan dito sa bilangguan, uban sa ilang samad nga wala giayo, walay sinina makigsunan. They were untreated. Paul and Silas pray and sing hymns to God. Could we do that? Lisod, di ba? Sa ato lang pagkatawhanon makigsunan, hadlok na ganita, no? Sa matabo. But you know what? Silas was a prayerful man. Not only Silas, but all his companions praying for them in Jerusalem. May small group. Mao na makigsunan nga maayo gyud ta maginampuay. No? Maayo man ta magampo isara, maginusara ta, pero maginampuay ta, bisan asa ta na si Mrs. na ani siya'y prayer group, dili lamang dinhi sa balay, pero nasa prayer group bisan asa sa Mountain View, unya mag-text sila, ampo na ta. See that? Ampo na sila. Uy, maayo na ako. Wala ko ana ba? Oh? Pero si Mrs. Katoliko, nasa group sa inang media.
Wow, prayerful. And he was praying for me every time. Naa siya pag-ampo. Magbike ko, mga kaigsunan, gaampo ko sa imo. Salamat kay giampo mo ko. Patay na unta ko karon mga kaigsunan. Tingali ang ato na ko sa purinarya, if not for God's intervention. Because I was riding my bicycle and a big bike touched me. Pagliko na ako dito sa balay, mga kaigsunan, that was August 2. Wala man. Tanong ko, wala man. Liko ko, mga kaigsunan. Pagliko na ako na ay big bike, mga kaigsunan, ang akong hunaw-na, igo yun ko, mga kaigsunan, kay perting kusuga. Ikan sa Davao. You know what? What happened? What we touch sa. Pero na-impact ang akong bisikleta. Pag anak, tanaw na akong bisikleta, wala man magbuto. Kung yan, nagunitan naman po na ako ang akong bisikleta. Wala man. Pero pag tulak na ako sa bisikleta na ako, di naman mo tuyok ang ligid. Kay na-disalign naman ang akong rim. Pero rim lang mga kaigsunan ang diferensya. Ang rayos, ang tire, entero wala. Wow, what a God I serve. Unsa gani itong gisaad sa Ginoo? You know what, when I'm biking, gina-memorize na ako Psalms 91, Psalms 23. And then I have remember mga kaigsunan, gitubag yun sa Ginoo ang mga pag-ampo. The Lord is good. God is good all the time. If you make God your refuge, even the Most High your habitations, the promise is, there is no evil befall thee, neither any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels to charge over thee, to keep thee in all the ways. Amen? It is because of his mercies. It is because of the mercies of the Lord that we are not consumed. Because his compassion will not fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Lamentation 3:32-33. What a promise, mga kaigsunan. Let us be prayerful, brethren. Pray one another, because there is power in prayer. More prayer, more power. Yes, Silas was a prayerful man, and the result, what's the result? Being prayerful. Unsang resulta, mga kaigsunan, ingon nga mainampuon si Silas. Number one, akong research, their prayers move God's hands, and an earthquake take place which throws open the prison doors, giving all the prisoners the opportunity to escape. Only prayer. Pinaagi sa pag-ampo, mga kaigsunan, ni Silas o ni Pablo, miuyog ang prisuhan, og nangabli ang tanan nga pultahan sa prisuhan, og ang tanan nga piniriso, pwede na mo gawas. Muna yung pag-ampo, mga kaigsunan, nga natabo. Answered prayer, the power of prayer. Unsay power pa? Ang power sa prayer, wala mag-iskapo ang mga piniriso, kay nangahadlok sila nga mudagan. Murag kikaninahan ra gyapon. Murag nagpilit ang mga tiil sa mga piniriso. You see how God moves, how God works. Such is their amazement, however, and the conviction that God is present among them, that they make no attempt to escape. Wala sila naghuna-huna mo eskapo ta. Dili para sa Davao nga
ilang gipaiskapo ang ilang pari nga naapil noon ang 7 ka mga walay labot. Result number 3 or B, the jailer. Tungod sa pag-ampo o pag-awit makisunan mo ning resulta. Ang tigbantay sa prisuhan listens to Paul and Silas preaching and what? Converted. Nakonvertir mga kaigsunan, pinaagi lang sa pag-ampo o pag-awit. Na-experience sa mga kaigsunan, ambot dito tabo sa Osamis o sa dapit sa Pilipinas, nga maayo nga mga magtiayon pamilya, ampo sa buntag, awit sa buntag, pagkadili pa matulog, awit na sab, unyang silingan, sige paniid. Sa ginahimo ning mga tawhana, sige mag-ampo, sige awit. Sige po siya paminaw. Sabi nimo, wala kagwanta. Niadto gyud dito sa puloy-anan. Unsa man ang ginahimo niyo, nindot man kamo awit. Pwede mo dungan ko ninyo, matudloan ko niyo mo awit. Mga kaigsunan, liputon ng pag-istorya, nahimo nga kauban nato. Amen? What a powerful singing and praying. Okay? So, dili na nakonvertir lang, no? Gi-invite si Silas mga kaigsunan sa puloy-anan sa jailor, unsang gihimo? Gipakaon, gibistihan, gitambalan ang iyang mga samad. Ikatulong nga resulta, tungod sa awit ug pamaampo, in the city of Thessalonica, many Jews, well as devout Greeks, are persuaded by Paul's and Silas' argument and surrender their lives to the Lord Jesus Christ. Amen? Dili di ay lisod ang pagkumbertir, pangita sa mga kalag, mga kaigsunan, diha lang kung mainampuon nga iglesia, mainampuon nga laiko, mainampuon nga pastor, mainampuon nga servant o membro sa iglesia. If we are prayerful, mga kaigsunan, the Holy Spirit will move its heart. And lots will surrender to Jesus Christ. Paul and Silas were a couple of jailbirds who knew how to sing in a darkened cage. Pagkanindot makisunan, di ba? Si Pablo o si Silas sama sa duha ka mga langgam nga nabutang sa dulom nga hawla nga nag-aawit. They transformed prison gloom into a paean of praise. Dulom nga prisuhan, pero nahimo nga hayag sa gugma sa Ginoo. Yes. Makita ang gahom o katahom sa Kristohanong pagtuo diha sa pagkamadinaugon taliwala sa pait o dulom nga sirkumstansya. Mahinungdan si Apostol Pablo nag-ingon, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Second to the last lesson that I have drawn from the life of Silas is fearless. Ano saan ang binisya sa fearless? Dili talaw, walay ko kahadlok, fearless. Tama? Ano saan na? Silas and Timothy were evidently fearless disciples of Christ. Dili kahadlokan o dili mahadlok? Dili mahadlok and able to act independently and Paul whenever the circumstances required. Fearless sa ato pa, dili mahadlok. In times of trouble,
in times of problems, in times of sickness, in times of trials in their life, Silas, bisan walay kauban, will still go on. Due to the rioting in the city of Thessalonica and the fierce hatred and bitterness of the Jews there, the believers, si Silas makigsunan ug si Pablo, continue to serve the Lord. Mao na ang usa sa ginalan na gaingon, when the going gets tough, the tough gets going. Tough get going. Kung ang atong paglakaw nagkalisod, ang ligon kasaligan nagapadayon. Amen? Yes. Yes, mao kini ang description ni Silas. Mao kini ang attitude ni Silas. For when left to his own devices, his true character is shown forth. It always will. Gibiyaan siya ni Pablo, kay nag-adto na po siya sa nag-advance si Pablo, gibiyaan siya dito sa Corinto o sa Filipos. But Silas did his own ministry. Nagpadayon. Musa ingon ni Isaiah, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord is my strength and my song. The source of my strength. God is the source of my strength and the strength of my life. Sumala pa sa awit makisunan. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Yes, that should be. He is our salvation. Let's go to number 4, the last. Lesson from the life of Silas. Silas was a faithful servant. Amen? Faithful servant. Pagkadako ang diferensya ni Silas kag ni John Mark, it appears that John Mark drew back at the first sign of trouble when they joined with Apostle Paul, while Silas not only stayed in Berea to preach the gospel, but remained there for some considerable time. Dili ni madiskuryo si Silas makigsunan. Whatever circumstances, mauna nga, he was faithful. Ingon pa sa dinalan, no greater statement could ever be made of someone than that he is faithful. Faithful. Muna makigsunan. Ang pulong of faithful has two senses, being full of faith and reliable. The one, of course, is the root of the other. For a man that is full of faith is a man who may be trusted to fulfill all that is expected. The word faithful. So, be faithful, my friend. Be faithful, mga kaigsunan. Be faithful, mga kapaglaom. Si Dr. Lucas nag-ingon, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Having said this, mga kaigsunan, may the Lord bless us. Let's remember Silas. Silas, 4 lessons from Silas. Again, what's that? Chosen. Second, prayerful. Third, fearless. And fourth, faithful. May God bless us. Ang Diyos mag-auban ka nato, mga kaigsunan. Thank you very much.